Matapos ang mga pasabog ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa ikalimang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang paghahain ng mga kasong kriminal laban kina Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, ako Bicol Party List Representative Zaldico, nagbitiw na DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Cahayon-Uy at kay Alcantara mismo. Ang reklamo ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay dahil sa violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at malversation of public funds. Given that, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts. Sa hearing, pinatotohanan ni Alcantara ang ilan sa mga naunang testimonya ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez tungkol sa budget insertions at kickbacks ng mga nasabing opisyal. Isiniwalat ni Alcantara na ang daan-daang milyong pisong cash na kita sa mga larawang ito ay ibinigay kay Ko noong 2022 at 2023. Galing daw yan sa advance payment ng mga kontraktor. Yun po yung unang funding ni Kong Saldi, 519 million. Yung po nasa bilyaran, alam ko yun po yung 10% nung 5.79 billion para po initial na payment. Sa nakalipas na 4 na taon, naabot daw sa higit 35 bilyong piso ang ininsert ni Ko sa budget. Noong 2022, 20% lang daw ang hinihingi nito para sa bawat proyekto pero tumaas daw agad yan sa 25% sa mga sumunod na taon. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay, Valle Verde 6, Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. Kwento ng mga dating DPWH Bulacan engineers na sina Hernandez at JP Mendoza, naghatid sila mismo ng nasa 1 bilyong piso para kay Ko. Iniabot daw nila sa staff ni Ko ang perang nakalagay sa higit 20 maleta na naglalaman ng 50 million pesos bawat isa sa isang hotel sa BGC. Hindi pa nagpapakita sa publiko si Ko mula nang pumutok ang flood control issue. Sa affidavit na binasa ni Alcantara, kinumpirma niya rin na nagbigay siya ng 150 million pesos sa staff ni Villanueva noong 2023. Pero hindi raw alam ng senador na galing sa flood control ang pera. Mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Pagdating naman kay Estrada, aminado si Alcantara na hindi siya direktang nakatransaksyon nito. Pero hiningan daw siya ni Nooy Yusek Bernardo ng listahan ng mga proyektong pwedeng paglaanan ng 355 million pesos na budget insertion nito. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee. Nakahanda raw humarap sa investigasyon sina Estrada at Villanueva. Ayon kay Alcantara, bukod sa mga mambabatas na ito ay meron din daw sariling proyekto umano itong si dating Undersecretary Bernardo at tumatanggap din daw ng 25% ng kickbacks. Ayon kay Blue Ribbon Chairman Ping Lacson ay may draft affidavit na si Bernardo at nangakong dadalo sa susunod na hearing sa Huwebes. Una na ring itinanggi ni Cahayon-Uy ang pagkakadawit niya. Nabanggit din ni Alcantara na tumanggap si Bong Revilla ng 90 million pesos para sa senatorial campaign nito. Bagay na itinanggi ng dating senador. Hindi siya kasama sa mga pinakakasuhan ng NBI. Ayon kay Remulla, pinag-aaralan pa rin ang posibleng involvement ni COA Commissioner Mario Lipana. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.